Dumalo po at actually siya yung guest speaker ng 20 National Convention ng mga lawyers dyan sa Cebu City na ginawa. At maganda po yung naging mensahe ni Pangulong Marcos Jr. At palagay ko maaaring maging wake-up call ito doon sa mga abogadong lumalabag sa karapatang pantao. Hindi rumirespeto sa karapatan ng mga maliliit o hindi pinapairal ang mga batas ng pantay-pantay. At ang panawagan ng Pangulo ay dapat pairalin ng batas, irespeto ang karapatan ng bawat isa at manatiling ang mga abogado ay mga professional at ipakita sa taong bayan, sa mga kliyente at sa buong bansa na ang level ng mga abogado ay iba at ito ay may pagmamalaki. At higit sa lahat, ang isang manananggol ay dapat ay maging magandang halimbawa sa pagsunod sa batas at pagkilala sa karapatan ng ibang tao o ng mamamayan. Yan po yung ilan sa mga naging sabi ng Pangulo. At maliban dyan, pakinggan pa natin ang iba pang mga naging mensahe ng Pangulong Marcos sa mga abogado na kanyang kaharap. Napakarami, parang 3,000 yata mga abogado dyan sa Cebu. At ito po ang kanyang naging pahayag. And that journey, with it, a tremendous opportunity is granted you to shape a society that is fairer, more equitable, more inclusive. As the legal profession evolves, so too must our learning institutions. Law schools must continually adapt to the demands of the times by refining their curricula, integrating emerging fields, and ensuring a seamless blend of legal theory and real-world application. The revised model curriculum of the Basic Law Program already sets the stage by incorporating human rights law and international law at its core. And yet our challenge is to ensure that these principles are not confined in the pages of textbooks or the halls of courtrooms, but are lived and breathed, always guided by the Constitution and the values that it upholds. As members of the legal community, you are in the most fitting position to safeguard that Constitution, that living document that embodies our collective aspiration and that binds us together as a people. A decade ago, the Philippine Constitution Association awarded me the title of the Great Protector of the Constitution. When I accepted the award, I could not help but marvel at the irony, a non-lawyer entrusted with such a lofty title. But that is the beauty of democracy and the enduring power of our Constitution. It allows even the most unexpected candidates, like a layman myself, to play a role in protecting its principles. And there lies the heart of the matter. Being a vanguard of the Constitution transcends political affiliation, family legacy, profession. At its core, it is about ensuring that justice is more than just an ideal written on paper. It is about ensuring that it exists in the real world, in the lives of every ordinary citizen. In this light, we must embrace a simple but profound truth. The law must serve all Filipinos, not just a privileged few. Justice must find its way to the margins where it is most needed, reaching the underserved, the unseen, the unheard. After all, the Constitution is meant to be wielded with purpose and compassion, especially for those who need it the most. Initiatives such as the Unified Legal Aid Service rules, which require lawyers to render at least 60 hours of pro bono legal aid every 3 years for indigent Filipinos, is very commendable. Equally notable are the IBP's tireless efforts to provide legal assistance. Ilan lang po yan sa mensahe ng ating Pangulo dyan nga po sa 20 National Convention ng mga lawyers na ginawa dyan sa Cebu City. Mabuhay ang lahat ng mga manananggol. Mabuhay ang lahat ng mga abogado sa buong bansa. At sana yung mensaheng yan ng Pangulo ang inyong maging halimbawa sa pagsunod sa batas, pagrespeto
sa bawat Pilipino at sa mga mamamayan, lalo na po yung mga nangangailangan ng mga legal assistance. At higit sa lahat, siyempre, yung karapatang pantao. Mahalaga yan. Sana ay huwag mangyari na yung mga abogado pa ang siyang lumalabag sa karapatang pantao o yung mga abogado pa ang pwedeng lumabag, umabuso sa karapatan ng mga maliliit. At hindi naman sana mangyari yan. Okay? Maging halimbawa na ang profesyon ng isang lawyer, isang manananggol, ang siyang magiging daan para ho sa isang katahimikan, naaayon sa batas ng mga galaw ng ating gobyerno at ng mga kinaukulan nasa pribadong sektor man para sa kabutihan ng mamamayang Pilipino. So maganda po yan. So congratulations muli sa mga abogado. Isa ho yung napakagandang trabaho or obligasyon. Idiniin nga ni Pangulong Marcos na yung pagsunod sa 1987 Constitution, pagpapatupad ng ating mga national law at yung pagrespeto sa karapatan ng kahit sino. Hindi lang kung anong grupo yan, conforme sa kung anong pangailangan na naghahanap ng katarungan o justisya. Any comment, reaction sa inyong nadinig? At kung meron mang mga abogado na lumalabas sa mga paglabag sa karapatang pantao o lumalabag sa malayo sa mga alituntunin ng magiging isang abogado o officer of the court, ay sana kayo po yung mapansin dyan. Kayo po yung tamaan dyan para magbago na kayo. Okay? Para hindi na kayo masalang doon sa mga disbarment case. Meron palang 2 abogado na nakasalang sa disbarment, di ba? Yan ay si Vice President Sara Duterte at si Rodrigo Roa Duterte, dating Pangulo, yung mag-ama. Parehong abogado, parehong nakasalang, at may mga petition before Supreme Court na disbarment sa abogado. Ganun talaga ang Korte Suprema at Integrated Bar of the Philippines ang nagre-review, naghahanap ng mga base sa petisyon kung mayroong ebidensya para madisbar, matanggal ang pagka-abogasiya o lisensya ng isang abogado. Ayan po yan ang Supreme Court ho ang takbo. Kasi kahit ito professional, pagka mayroong pang aabuso, mayroon pa rin accountability. Hindi ko mo abogado o anumang natapos mo ay ikaw ang laging tama. Hindi po. May mga hangganan at limitasyon sa ilalim ng ating batas at demokrasyang umiiral. So, maging wake-up call tulad ng sinabi ko sa mga umaabuso sa mga maliliit. Umaabuso ng karapatang pantao. Lalo na kung abogado talaga. Yan ay magiging ground para kayo ay kasuhan at kayo ay papanagutin. Kasi no one is above the law. Kahit mga abogado pa sila. Di ba? Please like, share ng video ito.